Pero sa isang iglap biglang nag-alab ang kanyang mga mata. Sa isang tingin lang, agad niyang pinabagsak ang ilang tao. Pero hindi naniwala ang stepmother. Agad siyang kumuha ng feather duster para saktan siya. Ngunit sa isang pitik lang ng babae, ang pusporo sa kamay niya ay parang may sariling isip. Diretsong tumama sa braso ng stepmother. Tumalsik ang dugo sa sahig. Muling nagulat ang lahat sa ginawa niya. Ngunit hindi pa riyan nagtatapos. Isang salita lang ay pinalipad na ang kaluluwa ng dalawa. Umalis. Ang pambihirang lakas na ito ay muling nagpabago sa kanilang pag-iisip. Ang hindi nila alam, ang dahilan kung bakit may ganitong kapangyarihan ang babae ay dahil sa kanyang tusong stepsister. Ilang araw na ang nakalipas. Namatay ang babae matapos itulak ng stepsister sa hagdan. At para itago ang katawan, lihim niyang pinasako ito sa kalagitnaan ng gabi at itinapon sa bangin. Inakala niyang perpekto ang kanyang ginawa. Ngunit ang dugong umagos mula sa katawan ng babae ay sinipsip lahat ng isang puno ng willow sa tabi. Pero sa isang iglap, ang puno ng willow ay biglang naging isang babae. Sino ako? Nang makita niya ang bangkay sa sahig, nalaman niyang ang dugo nito ang nagligtas sa kanya. Kaya't agad siyang ginising gamit ang mahika. Ako ay isang puno ng willow na natulog ng 1,000 taon. Bilang ganti sa iyong kabutihan, bibigyan kita ng isa pang pagkakataong mabuhay at tuparin ang iyong mga hiling. Pero pagkatapos mong maghiganti, ang iyong katawan ay mapapasakin magpakailanman. Pumapayag ka ba? Hindi nagdalawang isip ang babae. Agad siyang pumayag sa kasunduan at inilipat ng puno ang kapangyarihan nito. Pati na rin ang sarili nitong kaluluwa na nanirahan sa kanyang katawan. Pagkatapos ay agad siyang bumalik para maghiganti. Habang ang tusong kapatid ay kausap ang kanyang ina. Pero sa isang iglap, buhay na muling lumitaw ang babae sa harap nila.